Okay. So, what's up mga ka-teammate, Mr. BTK po ng basketballista ng Canada. Welcome to my FB page and YouTube channel. Well, maraming salamat din po sa lahat po ng mga followers natin na palagi nakikinig at nanonood ng ating mga video ng basketballista ng Canada. Well, sa araw po na ito mga ka-teammate, isang napakahalagang araw po para kay Mr. BTK dahil po na-invite po tayo dito sa isang meeting na nalalapit nilang 2 days league. Ito po yung pinaghahandaan po ng ating mga basketballista ng Canada mga ka-teammate. So syempre, nandito po sa harap ko, kasama ko syempre si Ariel Niega, si Kuya Gary Perpetua ng PSA at ng Yuba ng Edmonton United Basketball Association, and of course ang coach po ng Crosstown na si Coach Chester Johnson. Mga ka-teammate, medyo itong meeting po ito medyo ito emergency meeting kasi po nakakalungkot po rin balita dahil po si Coach po sa huling pagsilip po sa kanyang ama makapunta po siya, kaya po nagkaroon po siya ng emergency meeting para po pag-usapan nila yung liga na gagawin po sa November 9 and 10 po. So ngayon siyempre kukuha po tayo ng konting detalye regarding po dito sa nalalapit nilang liga. So mga ka-teammate, so siyempre tanungin natin sila about ano po yung mga preparasyong ginagawa ng tinatawag na liga. Ito po ang tinatawag nilang Joe Medina Elite Basketball Cup po 2024 mga ka-teammate. So nandito na nga po ulit tayo sa kanilang emergency meeting na ginagawa regarding po sa kanilang 2 days league na sinasabi ko sa inyo, yung inaabangan ng mga basketballista ng Canada, ang Joe Medina Elite Cup mga ka-teammate. So ngayon siyempre tatanungin natin sila, sino ba si Joe Medina, ano ba yung participation natin sa liga na to na gagawin ng 2 days sa November 9 and 10 po. So ngayon, siyempre ang makakasagot po niyan, actually at naman lang kanya sagutin, siyempre tatanungin po natin si Coach Chester Johnson regarding po about to sa kay Joe Medina Cup. Coach, so tanong ko lang, sino ba si Joe Medina, or ano yung participation ni Joe Medina to sa liga na to? Si Joe Medina, yung dealer principal ng Crosstown Auto Center, talagang mahilig sa basketball. Nung 70s pa lang siya, high school pa lang siya, bagong dating siya dito, sumasali na talaga siya ng mga liga-liga. Tapos naging varsity player din siya nung high school, and from there on hanggang 2021 yata, 22 naglalaro pa siya sa amin. Talagang ina-enjoy lang niya yung basketball and yung community. Tsaka gusto niya makatulong rin sa Filipino community. Yun ang talagang adhikain niya. Tapos naisipan namin maglagay ng Joe Medina Cup. Dati isang division lang to, Mr. BTK. Class 2 seasons, isang division lang. 8 teams lang, ganyan. Ngayon naisip namin kasi marami tayong sinasalihan na intercity, 'di ba? Calgary, pupunta tayo ng Grand Prairie, Cold Lake, Red Deer. Masaya. Tapos talagang ang dami namin nakikilala, nagiging close kumbaga yung Filipino community dito sa Alberta. So, talagang maganda kasi talagang nagiging parang maliit yung community natin dahil yung mga taga Grand Prairie talagang naging close na namin. Diba? Mga taga... Yes. So, yun. Masaya talaga. Tapos ngayon lang tayo nagkaroon ng 3 divisions. So, sa tulong ng PSA, Kuya Gary, at si Ariel, at gagawin namin lahat para maging masaya. Talagang maging competitive at masaya, maging festive yung atmosphere, at talaga servisyo natin sa mga kababayan natin ditong manlalaro. Yeah. So about sa mga sa darating na 2 days league,
ano na itong mga division na pwede nating malaman para malaman natin mga basketballista ng Canada? Ano mga league, ano mga division na pumasok ngayon sa ano natin? Okay, una-una yung Division 1. Yun yung best players ng Calgary, best players ng Edmonton, at magkikita-kita sila dito. Sayang nga yung mga kababayan natin taga Vancouver hindi available, tsaka taga Winnipeg hindi available, tsaka Saskatchewan may sarili silang liga sa Remembrance Day weekend. So anyway, next division is Division 2. Yun yung parang hindi masyadong malakas na division, pero maraming sumasali doon. Talagang for fun, pero nagiging competitive na rin kasi alam mo ng mga Pilipino mahilig sa basketball, ayaw magpatalo na itong mga to, diba? So yung last naman yung mga tito, 38 and up. Yan ang pinakamanaming division. Hanggang ngayon meron pang sumasali sa amin. 8 na ho, pero may mga nagte-text ko pwede pa daw mag-entry. So pinag-uusapan pa namin kung kakayanin ba sa venue, kasi syempre limited rin yung venue. Tsaka syempre gusto natin na quality rin yung paliga natin. Right? So, yeah. Okay. So, any about yung dating na Elite Cup, anong pwede mo pag-iad para sa mga basketballista ng Canada? Ariel, ikaw. Preparasyon natin. Sa preparation naman, madali lang naman kasi so far bali hindi na kami bago sa paggawa ng ganitong So kagagaling na natin sa Jicasa International Intercity. And ito naman yung Medina Cup. So parang yung format nito is similar doon, pero mas madali lang kasi madali lang kasi lahat naman na nag-perform o nag-participate dun sa Jicasa is mostly nandito naman. So, parang madali. Ang ano lang dito kasi, ang alam ko mag-a-add yata ang flip hoops ng laro para sa mga bata, which is another opportunity dun sa mga bagong henerasyon para maglalaro. So, it's a good thing for the Filipino community. How about you, Kuya Gary? I-add ko lang, well, of course, regarding our Edmonton Ninong, si Joe Medina, talagang nakaka-overwhelm yung kanyang generosity sa Filipino community. And of course, si Coach Chester Chongson na lagi talaga nakasuporta. Anytime pwede nating lapitan sila. Well, hindi naman lahat, pero syempre lagi silang ready para sa atin. Willing silang tumulong. And regarding itong upcoming Medina Cup, well, good luck sa lahat. Yun na lang masasabi ko. And then preparation wise, may mga plano na kami na gagawin. Siguro by tomorrow magdadrop na kami kung magbubunutan, I would say, para malaman kung sino yung nasa mga division or mga bracketing tomorrow. Yan. So yun. So as I said, good luck sa lahat and more power sa lahat ng team. Kuya Gary, about sponsor, baka pwede sila pasalamatan. May lista ka ba? Right now, yung marami kasing sponsor there's too many to mention. Kaya salamat lang sa lahat at abangan na lang yung mga ipopost namin sa website ng PSA at this sa Medina Cup. Okay, thank you Mr. BTK. Yan nga po mga ka-teammate, nakita nyo naman, narinig nyo yung kanilang mga detalye regarding po sa nalalapit nilang inaabangan ng mga basketballista ng Canada, ang Joe Medina Elite Cup 2024 mga ka-teammate. And of course, siyempre gusto ko rin pong parating sa ating buting coach na si Ches Jongson, sa lahat po ng basketballista ng Canada na nakikirami po kami lahat sa pagpano po ng kanyang ama regarding po. Kaya po nagkaroon po siya ng emergency meeting kasi po kailangan po niya umuwi para po then habol din po siya sa start po ng Joe Medina Cup po. So paano mga teammate, magkita-kita po tayo November 9 and 10 Joe Medina Elite Cup 2024. Napakagandang laban po yan, naabangan po yan lahat ng mga basketballista ng Canada. So let's watch po mga teammate, let's go. Alright.